Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, breaking news sa Martina, Speaker Martin Romualdez na bisto si Bac Silvestro. Nako, grabe Representative Kunghun, todo ang depensa. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento. At dahil nga po riyan, eto no, si Kunghun, todo po ang depensa at sinasabi niya hindi pwede, no? Hindi responsibilidad ng Office of the Vice President ang magkaroon ng pondo. Lalong-lalo na pagdating daw sa AX, tupad at kung ano-ano pa. Dapat DSWD at DOLE ang namimigay ng mga ganitong klaseng ayuda. Pero teka lang, mamaya po bigyan po natin ng reaksyon niyan at baka masupalpal itong si Kunghun, no? Ito pa mga kabayan, i-share din po natin. Inaprubahan na ng Department of Budget and Management, no? Ang paglalabas ng 5 billion. Yan mga kabayan, 5 billion po ilalabas ng DBM para ipamahagi or ipang-ayuda, no? Dagdag pondo para sa AX program. Nako, talaga pagdating talaga sa ayuda, unlimited po, unlimited po ang ating gobyerno, mga kababayan. Pero pagdating po sa mga proyekto, nako, wala man lang tayo nababalita ang big projects, no? Ng gobyernong ito. Well, anyway, mamaya mga kababayan, bigyan rin po natin ng komento yan, okay? At ito pa, ito po yung sinasabi kong nabisto si Martin Romualdez, mga kababayan, Kasi nga po, pinagbabawalan itong si Vice President Sara Duterte ni Representative Kunghun, mga kababayan, na mamigay ng ayuda. Like, bigyan ng ayuda, bigyan ng pondo itong si Vice President Sara Duterte coming from AX, AKAP, or kung ano-ano pa. Dahil hindi naman daw responsibilidad, no, ni Vice President ang ganyang pamimigay ng ayuda. Pero itong si Martin, si Vice President Sara Duterte, nasa executive branch po siya, Pero ito pong si Martin Romualdez, nasa legislative branch ng ating gobyerno, dapat gumagawa lang sila ng mga batas. Pero bakit mga kababayan, namimigay ng ayuda? Mamaya ipapakita po natin at susupalpalin natin itong si Silvestro, dyan sa kanyang sinasabi. Okay? So ito mga kababayan, simulan na po natin dito po. Ito mga kababayan, ito po si Kunghun, no? Kasi ito pong sabi ni Representative J. Kunghun, Jefferson Kunghun, yan mga kababayan. Di naman responsibilidad ng opisina ng Vice President na magkaroon ng pondo, lalong-lalo na pagdating sa mga AX, tupad at kung ano-ano pa. Ito ay responsibilidad ng DSWD at ng DOLE. Yan mga kababayan, yan po ang pahayag ni Assistant Deputy Minority Leader Jefferson Kunghun. Ito po yung taong yan mga kababayan, no? So ito po, pakinggan natin ang balitang ito para mas lalo nating maintindihan. Isang deservice sa low-income earners ang pagbabawas o pagtanggal ng pondo para sa AKAP ng DSWD. Ayon kila Congressman Jefferson Kunghun at Congressman Paulo Ortega, responsibilidad ng DOLE at DSWD ang pagbibigay ng tulong sa mga tao, lalo na't may kani-kaniyang programa ito para sa bawat sektor. Hindi naman daw responsibilidad ng OVP na magkaroon ng pondo para dito, kaya dapat lang na madagdagan pa ang pondo ng AKAP upang mas maraming individual ang matulungan. Bilang mga kongresista, so yan mga kababayan, mukhang hindi lang AX, no? Yung dadagdagan, kung di pati AKAP rin, dadagdagan rin ng pondo. Unlimited talaga, no? Ang pamimigay ng ayuda. Sabi ko nga kanina, unlimited po yung pamimigay ng ayuda. Kasi pag nakikita na po nilang paubos na yung pondo para sa ayuda, bigla na lang may magsasalita at magsasabi, "Ops, teka lang. Hindi mo trabaho yan, Vice President." Hindi naman trabaho talaga ang pamimigay ng ayuda. Pero bakit napunta sa dadagdagan?
Para bakit napunta doon sa dadagdagan ng pondo, budget para dyan sa mga ayuda na yan? Nakikita daw nila Ortega kung gaano kalaking tulong din sa middle to low income earners ang tulong ng programa. Dagdag nito, magiging disservice sa beneficiaries ng AKAP ang pagbawas o pagtatanggal ng pondo nito. Disservice po yan kung tingin nila dapat nilang i-cut yung programa na yan o bawasan o alisin man lang. It's a disservice to the working class. It's a disservice to the low income earners. Isang disservice sa low income earners ang So yan mga kabayan, ano po ang inyong masasabi dito sa kanilang statement na ito, no? Magdadagdag po ng pondo sa AKAP, no? At hindi po pwedeng makialam ang Office of the Vice President. Yun po yung gusto lang i-point out dito. Magdadagdag kami ng pondo dyan sa AKAP na yan, pero no? Hindi pwedeng makialam or ano bang tawag dyan, umepal yung Office of the Vice President sa pamimigay, no, ng mga ayuda na ito, kasi hindi naman daw trabaho ng Office of the Vice President. It is an executive branch pero hindi trabaho ang pamimigay ng ayuda. O dahil nandito naman ang DSWD at saka DOLE, mga kababayan. Yan po ang sabi nila. So ito pa mga kababayan, magdadagdag ng 5 billion para ito, pakinggan po natin para mas lalo nating maunawaan. Naprubahan ng Department of Budget and Management ang pagpapalabas ng 5 billion pesos para sa Assistance Individuals in Crisis Situation Program ng Department of Social and Welfare Development. Ito ay kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng agarang tugon sa mga pangangailangan ng mga komunidad na sinalanta ng mga kalamidad. Sa ilalim ng AICS, nagbibigay ang DSWD ng tulong pangmedikal, pagpapalibing, transportasyon, edukasyon at pinansyal sa mga nangangailangan. Nitong ika-14 ng Nobyembre, inaprubahan rin ng DBM ang pagpapalabas ng 875 million pesos para i-replenish ang quick response ng WD. So yan mga kababayan, no? Todo na ito. Sa AKAP may dadagdagan nila yung pondo. Dito naman sa AX, 5 billion po ang idadagdag. At doon naman po sa Quick Response Fund, 8 million plus ang inilagay na namang bagong pondo, no? Kasi naubos na nga yung 30 billion doon sa Quick Response Fund. So sana lang, okay to. Okay. Palakpakan po natin. Okay po ito kung talagang mapupunta po lahat sa taong bayan, di ba? Kasi marami pa ang dadaanan nito, mga kababayan, no? O kung baga ganito ito kalaki, baka pag napunta na sa taong bayan, ganito na lang kalaki. O ganito na lang kalaki ang para sa taong bayan. Di ba? Sana naman po kung mag-aano kayo, lubos-lubusin nyo na. Huwag nyo nang bawas-bawasan pa, di ba? Well, anyway, at eto nga. Di ba sabi kanina, bawal po ang Office of the Vice President na makialam or mamigay ng AX, AKAP or ano namang tulong dyan. Dahil ito ay nasa executive na yan, ibig sabihin, ang DSWD, it is also like, nasa executive din sila. Pero bakit ito? Ito, mga kababayan, no? Bakit itong si Martin Romualdez, Speaker Martin Romualdez ng Kamara, no? Siya po ay nasa legislative branch ng ating gobyerno. Ang gawain po nila ay gumawa ng mga batas, no? At ang magpapatupad dito ay nasa executive. Gumawa lang po ng batas ang ginagampanan sa ating gobyerno, pero teka lang. Si Vice President Sara pinagbabawalan niya, pero itong si Martil may AKAP multor pa. In behalf of the City of Pasay, Speaker, maraming salamat sa inyong ginagawang programa na nakakatulong po sa ating mga kababayan, hindi lamang sa lungsod ng Pasay. Maraming salamat po, Speaker Martin Romualdez. Po niya na AKAP mall tour, mga kababayan ni Speaker Romualdez.
O anong masasabi mo dyan ngayon na Congressman or Representative Jay Kunghun? Ha? Akala ko ba bawal makialam ang mga politiko? Bakit ito si Martin? Ito, may multor pa, parang artista na. Di ba? Multor, grabe Style artista talaga kumakaway-kaway pa, pamigay lang ng ayuda. Well, anyway mga kabayan, ano ba ang gusto kong i-point out dito? Kung bawal po kay Vice President Sara Duterte, nasa executive na nga siya, executive branch ng ating gobyerno, papaano na lang itong si Martin Romualdez na nasa legislative branch ng ating gobyerno pero namimigay ng ayuda? Ibig sabihin ba mga kabayan may pinipili lang? Yung sinasabi ni Representative Jay Kunghun na bawal ang hindi responsibilidad ng Office of Vice President, mas lalo namang hindi po responsibilidad ng Office ng Speaker ang pamimigay ng ayuda. Kasi, ang obligasyon po, ang mandato po ng Speaker ng Kamara, legislative. No? Kaya nga kayo imbestiga in aid of legislation. Kasi yan po ang trabaho ninyo. Wala rin naman kami magagawa. Diba? Trabaho nyo po yan Well, anyway mga kababayan, ano pong inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po sa baba. At ito na nga, Luestro, mukhang tinamaan dito. Kaya, eto, pakinggan po natin mga kababayan. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang tila totoo ang kasabihang nasa huli ang pagsisisi matapos tila subukang pabagsakin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at tila magmagaling bilang mambabata sa pagdinig ng Quad Committee sa Kongreso, Congresswoman Jinky Luistro. Posible di umanong matanggalan ng lisensya sa pagkaabogada. At sa Gift Party List Representative Rodante Marcoleta nagsalita na at matapang na nagbigay ng kanyang saloobin sa nangyaring pagdinig ng Quad Committee sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa naging programa ng Net25 kung saan matapang na nagbigay ng pahayag ang Sagip Party List Representative na si Rodante Marcoleta na tila nanindigan na posible di umanong mawala ng lisensya sa pagkaabogada ang kapwa nito mambabatas na si Congresswoman Jinky Luistro. Ayon sa Sagip Party List Representative na si Rodante Marcoleta, maliraw kasi ang ginamit ni Kong Luistro na mga di umano'y batayan para umano panagutin ng dating Pangulong Rodrigo Duterte patungkol sa EJK. At ang nakakagulat pa raw dito, gumamit ito ng unverified at unestablished evidence ang nasabing kongresista para lamang daw tila ipilit na idiin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na labag umano sa legal basis ng mga abogada. At alam umano nito na hindi ito pwede sa due process ang mag-manifest o opinion para lamang idiin ang isang tao dahil hindi umano opinion ang magbibigay desisyon sa legal na paghatol. Ginawa nga raw ng Quad Committee sa dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi na investigation kundi inquisition. Hindi na nga raw ito pagsisiyasat kundi pag-usisa na tanging ang korte lamang ang pwedeng gumawa. Kaya matapos tila paniwalaan ang kanyang sariling opinyon para lamang raw madiin ng gusto ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro posible di umanong maharap sa kasong disbarment na ayon sa ilan nating mga kababayan, tila karma na raw ang gumagawa ng kanyang kapalaran at tila natamaan di umano ito sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na ang gaba di jud magsaba. Komento pa ng ilan nating mga kababayan online, kala ko magaling na abogada siya pero nung pinaliwanag ni Kong Marcoleta ginawa niya sa hearing ni PRRD, susme, nagmamagaling lang pala siya yung nagtago ng asawa na may kaso. Di ba mali yun?
Obviously, ang ginagawa nila is pasamain lang si FPRRD at sirain ang image niya sa mga tao. Di nila alam na mas lalo siyang minahal ng mga tao at mas lalo silang nagmumukhang kontrabida. Opinion lang naman pala ni Luistro, bintang lang niya. Ang masama, wala siyang ebidensya. Sampahan na ng kaso, mayabang kasi. Abogada si Luistro, dapat alam niya ang pinasok niya. Bakit sinakripisyo niya ang kanyang propesyon para lang sumunod sa utos na mali ng nasa itaas? Siguro laki ng lagayan, kaya siya pumayag. So yan mga kababayan, itong si Representative Jinky Luistro, no, pati itong si Representative Jay Kung Hoon, no, ay naniniwala sa mga, sabi nga ni Jay Kung Hoon, marami ng chismis, no? Sa chismis pala kayo naniniwala. Ha? Ibig sabihin ba hindi seryoso ang ginagawa ninyo dyan sa Tuwadcom na yan? Dahil po kayo ay naniniwala, at ang pinagbabatayan po ng inyong mga akusasyon, no, ay chismis o marites lamang. So yan mga kabayan, hindi po makakaligtas ang mga ganitong pahayag, no, ng mga ganitong klaseng kongresista or congresswoman or congressman, diba? Sa mata ng taong bayan. Hindi naman natutulog ang mata ang taong bayan, mga kabayan, di ba? At matalino na po ngayon kung noon tanggap lang ng tanggap kung anong sasabihin ng mga congressman, ng mga mainstream media. Ngayon po, dino-double check na po ng taong bayan kung teka lang. Totoo ba kaya yan? Anong basihan nila? Nung nag-hearing, ang basihan pala, marites lang. Chismis, mga kababayan. They build a case through based on chismis, mga karabin natin. So, talagang malaking malaking problema, no? Malaking problema ng Kamara kung sila po ay naniniwala sa mga chismis lang. No, sabi nga po ng isang general si Wilkins yata yung pinapagalitan, no? Si General Wilkins, mga kababayan. Hindi naman kami pwedeng hindi naman paniniwalaan yan ng korte na chismis. Di ba? Yan, nasermonan patuloy sila, mga kababayan. Well, anyway, ano man po inyong opinion, reaksyon, or kritisismo sa video ito ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.